Bata, mag-iingat kayo. Ang mangyari sa inyong ama ay sa halimbawa ng hindi na dapat pauulit. Maaari niyo po bang sabihin ng kanyang naging kapalaran? Paano ko alam ninyo? Ngunit huwag kayong mabahala. Dito kailangan ng maging magulang upang maging marangal. Alam ko nais mo nyo hindi ako magpasabi. Ngunit maaari niyo po bang sabihin kung bakit siya naibilang po? Pinagbintangan ni Padre Damaso ang inyong ama na hindi nangungumpisal, gayong alam naman niya ito. Para sa iyong ama, ang isang pagkakasala ay hindi papatawad at makukuha sa paglilimos. Sa pulpito ay pinasasaringan siya ni Padre Damaso. Nang panahong yaon, may isang artilyerong naalis sa pagkakasundalo dahil sa masamang ugali. Ginawa siyang tagasingil ng buwis ng mga sasakyan. Ang dating artilyero ay kilala sa kalugtan at kamangmangan. Isang araw, ang artilyero ay tinukso ng mga bata at sinigawan ng baby bobo. Hinabol niya ang nang abutan ay pinukol ng kanyang baston. Ang batang tinamaan sa ulo ay nalubok siyang pandaraan ng iyong ama. Hinawakan siya sa bibig ang artilyero at saka minura. At siya na magdaan ng iyong ama. Hinawakan niya sa bisig ang artilyero at saka minura. Nakita na lamang ng artilyero ay napasuray sa malayo-layo at ang ulo'y bumagsak sa bato. Sumuka ng dugo at namatay ang artilyero. Nabilanggo ang iyong ama. Siya'y pinatangang pilibustero at erehe. Pinaratangan siyang bumabasa ng El Correo de Ultramar at mga pahayag sa Madrid. At dahil pa rin sa nakuhaan siya ng larawan at lihim isang paring binitay. Dapat sana siyang makalaya sapagkat pinatunayan ng manggagamot na ang kinamatay ng artilyero ay pamumuo ng dugo sa ulo. Lumapit ako sa isang batikan at binatang manananggol ng Pilipino, si JM, ngunit siya'y tumanggi sa payo niya. Lumapit ako kay JA, ngunit bawat paratang na pagsinungalingan niya'y pinapalitan agad-agad ng ibang patang. Dahil ng iyong ama, nangangamkam ng mga bukirin, kaya't pinagbabayad siya ng kapinsalaan. Pinagbintangan din siyang kasabwat ng mga tulisan. Nang siya'y malapit ng lumaya, ang kanyang katawang nangihina sa pagkakapiit at pag-iisip ay naging sanhi ng kanyang pagkakasakit na ang tanging lunas ay kamatayan.